بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tinanong si Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, mal hikmatu min khalqil jinni wal ins? Ano ika ang layunin o ang goal sa pagkakalikha ng Allah sa mga jin at mga tao? Siya ay sumagot. Bago natin sagutin, sabi niya, ang katanungang yaan, nais ko lamang bigyan ng paalala ang lahat ng kamusliman sa isang qaida, sa isang pamantayang sumasaklaw sa pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay-bagay at ang pagsasabatas niya sa mga bagay-bagay. Itong pamantayan daw ika ay nakuha sa ayat ng Allah, wa huwal alimul hakim. Ito ay paulit-ulit na binabanggit ng Allah sa banal na Quran. Siya ang Allah, ang lubos na nakakabatid o nakakaalam ng mga bagay-bagay, ang nag-aangkin ng tigib na karunungan. Sa mga ibang aya, inna Allaha kana aliman hakima. Tunay na ang Allah ang kanyang kalagayan. Siya ang lubos na nakakabatid at nag-aangkin ng tigib na karunungan. At yung iba pa ditong mga ayang napakarami na tumutukoy sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ay merong mga layunin sa pagkakalikha niya sa mga bagay-bagay. At merong layunin sa kanyang pagsasabatas ng kanyang mga batas at mga hatol. Pupwedeng alam natin at pupwede ring hindi natin nalalaman. Pupwedeng alam ng iba at hindi alam ng iba. So, yan daw ika ay nakadepende sa lawak ng kaalaman at pag-unawa na iginagawad ng Allah sa kanyang mga alipin. Ang Allah ay nagwika sa suratu Adh-Dhariyat, verse number 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dito sa aya, napakalinaw na binabanggit ng Allah ang kanyang pangunahing layunin sa pagkakalikha sa mga engkanto at sa mga sangkatauhan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, at hindi ko nilalang ang mga engkanto o ang mga jin na tinatawag, wal ins, at ang mga tao, illa, maliban na lamang, liya'budun, upang ako'y kanilang sambahin. Yung mga ulama sa tafsir, mga nagbibigay ng interpretasyon at paglilinaw sa mga ayat ng Allah sa banal na Quran, kanilang sinabi, sa tuwing binabanggit ng Allah, ipinag-uutos ng Allah ang pagsamba sa Kanya, ito ay tumutukoy sa tauhid o ang pagbubukod tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Hindi lamang basta pagsamba, bagkus may mga tao na sumasamba sa Allah subalit may bahid na pagtatambal sa kanilang pagsamba sa Allah. So ang highly recommended, ang kinakailangan sa bawat isa, kanyang bukod tangihin ang Allah sa pagsamba, no? Kanyang sasambahin ang Allah lamang at wala ng iba. Sa isang aya sa suratu Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Inyo ba, sabi ng Allah, ang pinag-aakala at iniisip na kami ay lumikha o aming kayong nilikha abatha, nang dahil lamang sa laro at paglilibang, wa annakum ilayna la turja'un, at inyo bang pinag-aakala na katunayan na kayo ay hindi sa amin manunumbalik? Sa isang aya sa suratul Qiyamah, ayahsabul insan ay yutraka suda. Inaakala ba ng isang tao na siya ay iiwan ng walang saysay, no? Siya ay nilikha at iiwan at hahayaan lamang mamuhay dito, na kung saan gagawin niya ang mga nais niyang gawin at hindi niya gagawin ang kanyang mga hindi nais gawin.
Si Imam Shafi'i, kanyang binigyan ng paglilinaw ang tinatawag na suda. Ito daw ika ang hindi pinagbabawalan at hindi pinag-uutusan. Okay, so meron pang napakaraming mga aya na ang Allah binabanggit niyang ang kanyang paglikha sa mga tao ay sa kadahilanan ng pagsamba sa Kanya. Ang pagsamba ayon sa mga scholar, sabi na Sheikh Uthaymin, siya daw ika ang pagpapasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapasakop sa kanyang kagustuhan, mahabbatan wa ta'ziman, bilang pag-ibig, pagmamahal at pagdakila sa kanya. Bifi'li awamirihi, at ito ay nangyayari sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga kautusan, wajtina binawahi, at ang paglayo, pag-iwan sa kanyang mga ipinagbabawal, sa kapamaraanan na kanyang binanggit sa kanyang batas, no, sa sistema na kanyang ipinag-utos. Ang Allah ay nagwika sa suratu Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Walang ibang ipinag-utos sa kanila maliban na lamang na sila ay sasamba sa Allah at kanilang bubukod tangihin ng Allah sa pagsamba sa Kanya. Hunafa, sila ay haharap sa Allah at kanilang tatalikdan ang lahat ng walang ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi al-hikmatu min khalqil jinni wal ins. Ito daw ika ang layunin, no, dakilang layunin sa pagkakalikha ng Allah sa mga tao at sa mga jin. Ang tao na hindi niya ito isinasagawa, no, hindi niya sinasamba ang Allah, para niyang sinabi na ang Allah nilikha niya ang mga tao ng laro at paglilibang lamang. So siguro malinaw yung sagot na ating binanggit, no? Ito ay makikita sa kitab na Fatawa Arkan al-Islam na sinagot, no, mga katanungang sinagot ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, isa sa mga dakilang scholar ng Islam sa pangkasalukuyang panahon. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.